Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This is the kingdom of God. Let us pray. Lord Jesus, we thank you, God. We thank you, Father, for your guidance. We thank you, Father, for your anointing. Bless every one of us, oh God, as we study your word. Amen. Thank you, Lord Jesus. Give us the power, oh God. Help us to understand your will. Yes. And let your Spirit, oh God, move upon your people. Amen. In Jesus' name I declare. Amen and amen. Kamayan mo yung katabi at sabihin mo, the kingdom of God is here. The kingdom of God is here. Praise the Lord. Sabi ng ibang translation, the kingdom of heaven is near. But what I understand, you may not take your seats mga kapatid, is the kingdom of God is here. Thy kingdom come. My topic for today is the essence of the kingdom. Ano ba ang meron sa kingdom po ng Panginoon? Ano ba ang kaibahan nito sa ibang kaharian? Nais ko pong ipaliwanag sa inyo mga kapatid, na bilang mga anak ng kaharian ng Diyos, hindi po tayo nakatali mga kapatid sa kaisipan ng mundong ito. Na ang kaharian ito ay limitado, na kung saan yung teritoryo mo hanggang doon lang din ang kakayanan mo. Hanggang doon lang din ang authority mo. Pero ang kapangyarihan ibinigay at ginawad sa atin bilang mga anak ng Diyos ay higit pa doon sa kaya natin isipin mga kapatid. Our territory is not limited by the territory of this world. Our territory is beyond the territory of every kingdom of this world. Wherever we are, that is the territory of the kingdom of God. Ang sabi mga kapatid, minsan naalala ko habang naglalakad kami ng mga kapatid ko sa ministry. There are times that we are walking maybe 13 hours in straight. Titigil lang kami kakain for the ministry, going to the tribal community. At ito ang tanong ko sa kuya ko minsan, Kuya, bakit kailangan natin maglakad? Siyempre, of course, pwede man tayo magkabayo, ganito, ganyan. Sabi niya, mahirap eh. Pero pwede naman natin pangaralan yung nasa malapit na sa atin. Sabi niya, ang sabi ng kuya, simple ang prinsipyo niya, bawat maapakan ko ay bagong teritoryo ko. Di ba? Napakaganda mga kapatid. And it happens. Everywhere mga kapatid, kung saan man inapakan ng aming mga paa, merong iglesia na itatayo mga kapatid at maraming kaluluwang naliligtas. Because that is the kingdom of God. Hanggang saan ang paa mo nakaapak, doon ang teritoryo ng ating Panginoon. Doon ang kingdom mga kapatid ng Panginoon na i-establish. The Lord says, thy kingdom come, thy will be done. This is His prayer. Naalala niyo po ba? During the first ministry, mga kapatid, ni Jesus Christ. And but before He was baptized of John, si John mismo nangaral, he is preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nung binaptize naman po si Jesus Christ, matapos yung mga kapatid ang 40 days na tinempt siya ng devil mga kapatid doon sa wilderness. What happened? He's also preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Anong ibig mong sabihin, Pastor? There is a great significance of the kingdom of God. Because wherever they go, they are preaching the kingdom of God. We should not preach, mga kapatid, about United Pentecostal Church. We should preach about Jesus and His kingdom. We should not preach about ourselves, who we are in this world, because we are nothing, mga kapatid. Sino ba tayo para magmayabang? Ang ating pinapamayabang, mga kapatid, si Jesucristo naman at ang kanyang kaharian. Amen. Amen. Yes, amen. I respect United Pentecostal Church because they've been so good, mga kapatid, to the ministers. We are a growing ministry. But I've never heard United Pentecostal Church preachers preaching about United Pentecostal. They are only teaching the kingdom of God. It's just organization. Pagdating natin sa langit, hindi ka tatanungin, Angela, ano ba relihiyon mo? Pentecostal. Ako tuloy, Pentecostal ka pala. Hindi. It's not about your religion. It's not about the name that you are registered in this plan. It's about being part of the kingdom of God. Being part of the kingdom of heaven. What I understand, mga kapatid, minsan nawawala na ang iba natatakot na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng langit. Bakit ang iba
iba, gusto nila tumira dito, habang buhay sa mundo. Ayaw nila dun sa langit. But I want to challenge you. The Lord is telling us that His kingdom is not in this planet, but up in heaven. Amen. Ang kagandahan, mga kapatid, His kingdom is He's allowing us to taste what is the kingdom of God looks like. Pinaranas na sa atin kung ano ang kaharian ng Diyos. Sa ngayon, mga kapatid, mapapansin natin, mga kapatid, maraming tao na hindi makakaunawa kung bakit yung pastor nila ang ingay mangaral. Hindi ba pwedeng, mga kapatid, maglingkod kayo sa Diyos. Hindi ba pwedeng ganun lang? Bakit kailangan pa talagang sumigaw? Hindi nila ako mapipigilan sumigaw dahil alam ko kung anong pinapangaral ko at alam ko anong kinatatayuan ko. Anak ako ng Diyos at ang pinapangaral ko ay kaharian ng aking Ama. No one can stop me to preach. Huwag niyong pigilan. Baka dati pastor, kinunsihan na ba? Alam niyo yung kinunsihan? Yung proyekto ninyo. O, ganun. Di ba ganun ba yung sa konsyal? Makikita ba kayo ng konsyal? Ganun talaga. Hindi. Alam nyo, yung mga taxes ninyo ay para talaga yan dito. Dito. Hindi, sa akin lang yung mga kapatid. Minsan, napapansin natin na hindi sila ganun kabog mangaral, mga kapatid. Hindi ganun katatag mangaral. Bakit? Baka hindi sila sigurado sa pinapangaral nila. But we are sure, mga kapatid, we are assured of this planet that the Lord has promised to us. Yes. This kingdom, mga kapatid, up there. Yes. But now, we have to experience this kingdom. Anong ibig mong sabihin, Pastor? I want you to understand that we have to live in His power. Amen. This is the essence of His kingdom. What is living in His power? Alam niyo po, binanggit ko na to last Sunday. Pero babanggitin ko ulit ito. Naging kasama ko at naging ninong ko, si Pastor Imarca, isa sa mga anak ng mga old-time preachers ng UPC. Na yung papa niya nangaral at yung ilagagang sa Mindanao, pinapunan sila ng Granada habang nagsasampa sa Panginoon. Armalite, mga kapatid, tinira. Itim-itim, lahat ng damit nila, butas-butas. Pero ang nakapagtataka, buhay sila. Amen. Hallelujah. This is the power of God manifested. Amen. May isang pastor din, binaril. Kasi galit sila doon sa pastor eh. Banda rin sa Mindanao. Binaril sa bibig. Malapitan. Tumama dito sa bibig. Nabasag ang ngipin ng pastor dahil naipit ang bala sa ngipin. Buhay siya. Hindi ba nakila ang ating Panginoon? We are living in the power, in the manifestation. If you want to read this, you can order in Pentecostal Publishing House, The Fat Bones by Reverend Cecil Sullivan. You can hear a lot of stories about the Filipino in the Philippines, the miracles manifestation. There is power. At ang alam ko, hindi lang ang Pilipinas ang makakaranas ng milagro. Maging ang lugar na ito, ang bansang ito, nakakaranas ng maraming milagro. At kahit saan man sa mundo, pwede makaranas ng milagro. Bakit nawala ng milagro ngayon? Dahil ang mga tao, minsan hindi na rin naniniwala sa milagro. But the word, mga kapatid of God, still the same, mga kapatid. The Lord is the same yesterday, today, and forever. Kung nung nakaraan ay nagpapakita siya ng milagro, ngayon din siya, magpapakita din siya ng mga milagro, at maging sa unahan man, mga kapatid, magpapakita siya ng mga milagro. There should be signs and wonders following after the children of God. Amen. Hallelujah. Hindi na kailangan tawagin niyo pa si Pastor upang i-cast out yung demon possessed doon sa kapitbahay ninyo. Ikaw man, na anak ng Diyos, Yes. pwede kang mag-cast out in the name of Jesus. Lumayas ka pa sa mga espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon ang may mga may sakit, pwede mong ilalayan yung kamay, mga kapatid, patong ang iyong kamay, at sabi mo sa pangalan ni Jesus, gumaling ka! Amen. Because we are not the healer, only God is the healer. But we are an instrument. We are the vessel of God for the power of God to be manifested. Hallelujah. 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 Look at this verse, Matthew chapter 10, verse 7 to 8. The first thing, mga kapatid, binanggit na doon,
preach that the kingdom of heaven is at hand. And the next verse, ano ba sinabi sa atin? He said, as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely. Tingnan niyo yan, mga kapatid. So free. Nais ko pong iparating sa inyo, mga kapatid, na kung tayo'y nangangaral sa kaharian ng Diyos, ang milagro ito ay susunod sa atin. Kung tayo'y nangangaral na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi siya patay. Kung siya nakakagawa ng milagro noon, gagawin niya pa rin ngayon. Amen. Hallelujah. Raise the lepers, raise the dead, cast out the devils. Saan ka ba ngayon yung mga milagro ito? Makakita na tayo ng demon possessed, takbo na tayo. Saan na ba yung mga gifts na nagmamanifest? Ay, sa Pilipinas na yun, noon lang yun, Pastor. Hindi ako naniniwala. Sa mga taong may pananampalataya sa Diyos at kumikilos ang banal na Espiritu. Kung tunay ang karian ng Diyos na kumikilos sa buhay natin, may milagrong susunod sa buhay natin. Let the power of the Holy Ghost be manifested in us. Amen. Amen. Yes. Wow, ako mga kapatid sa mga milagro. Nauuhaw ako mga kapatid. Doon sa mga time mga kapatid na nakikita ko yung mga greater na nilulunok lang mga kapatid. Nakikita ko yung mga cancer gumagaling mga kapatid. Nakikita ko yung mga lupong nakakalakad. Nakita ko yung mga bulan na nakakita mga kapatid. I've seen it my two eyes mga kapatid. Nakita ko sa Pilipinas. Bakit mga kapatid hindi mangyari sa buhay natin? But I will tell you, this is a challenge for every one of us. This is a high time to believe in the power of the kingdom of heaven. Hallelujah. This power should be manifested. Naging practical na halos lahat ng tao. Halos ini-equate na lang lahat sa pera. No, church, hindi lahat ng bagay pwede bilhin ng pera. Pag may nalimot mo sabihin agad, may sayad yan sa utak, dahil natin doon sa mental hospital. Pero agad ang equation, di mo ba? Galing natin sa psychologist, baka makakatulong yun. I know na hindi lahat ng karamdaman mga kapatid ay dala ng panahon. Minsan dala ng Diablo. At ako'y naniniwala mga kapatid na ang Diyos ko'y makapangyarihan pa rin mula noon hanggang ngayon at hanggang sa narating pang mga panahon. Amen. Amen. Signs and wonders, the gifts should be manifested. Ano yun, Pastor? Yung word of knowledge, word of wisdom. Saan na ba ngayon yan? Saan na ba yung prophecy? We are so happy that we have interpretations of tongues. We have diverse kinds of tongues. Di po ba? Meron tayo yan. But where is the prophecy? Minsan, bihirang natin naririnig. Saan na ba mga kapatid yung words of wisdom? Saan na ba yung words of knowledge? Healing. Working of miracles. Minsan mga kapatid, bumababa. But I believe, one miracle is equivalent to 1,000 sermon that will be preached. Maaaring mangaral ako ng 1,000 preaching dito. Pero pag may isang tao doon na hindi man lang mangurunong mangaral, pero ang milagro, sumusunod sa kanya. You will see people flocking together. Bakit? They have seen something there na hindi nila nakikita sa iba. What if every cripple in the streets will simply say, saan na ba yung United Pentecostal? Kasi mga member na doon, pag pinapatong ang kamay, nakakalakad daw ang mga tao. What if? Na bawat taong bulag, na madadaanan ng ibang tao, bulag ka? Punta ka doon sa United Pentecostal. Nagpipray sila ng mga bulag, gumagaling. What will happen to this church? Siguro hindi lang ikaw ang nakaupo dyan. Siguro puno ito. Siguro meron pa sa labas mga kapatid. Siguro may malaki pa doon mga kapatid. Na-screen mga kapatid. Ang iba kasi hindi na makapasok. Dahil gusto makinig. Imagine how many people pinapangaral Jesus Christ. 5,000 people! Now, the question is, may amplifier pa sila ginagamit. Si Peter, nung nangaral siya, there are thousands na dumalo doon. May amplifier pa ginagamit? Wala. Paano na narinig yun? Church, we are so blessed today na meron tayong ganito. Meron tayong technology. But it should start with the manifestation of the Holy Ghost. Through the power of God. How will you say, Pastor? Takot ako, Pastor eh. Ano takot?
hindi tayo gagamitin ng Diyos hanggat hindi tayo handa. Nandyan yung takot eh. Actually, nung naging matapang ka, hindi ibig sabihin dyan na nawala yung takot. You just overcome the fear. Tama ba? Ayun, tama yung explanation ko. Kasi yun yung pag-intindi ko eh. Ang tapang mga kapatid, hindi yun ibig sabihin na wala na siyang takot. Hindi. Napaglabanan niya lang yung takot niya. So let's start with the first step. Kung yun yung goal natin, if we will not desire today, with the first step, to have the power of God moving in our life, we cannot reach the other end of this ministry. Now, Pastor, paano ko i-desire yun? Minsan ka na bang nag-desire? Na pagdaan mo dyan mga kapatid, meron ka kinakausap na bingi at sinasabi mo, sana maintindihan niya ako, sana marinig niya ako. Di ba? Kung halimbawa, magsasabi siya sa'yo, pwede mo ba akong ipag-pray para gumaling yung pahinga ko? Kasi hindi ako makakarinig ng masyado. Are we willing to say, okay, I will. I'm believing God. This is the time to have this desire. Hanggat wala tayong desire, mga kapatid. Paano, Pastor, paano tayo nag-umpisa? Sa Bible School, mga kapatid, we started with the prayer and fasting. We dedicated 3 days, mga kapatid, prayer and fasting. Simple lang. Alam niyo ba anong ginagawa namin? Bawat alam namin na bahay na mayroong karamdaman, tinatanong namin, ano, magpapapray ba sila? Yun yung tinatanong, naghahanap kami kung saan yung mga bahay na may karamdaman. Pagtatanong kami, saan po ba dito may alam niyo ano mangyari? Yung una namin pinapipray, siya naman magre-refer, si Kuan may sakit. Pumunta na naman kami doon. Yun yung ginagawa namin mga kapatid. And we have seen the miracle of God. From Baguio City, mga kapatid, from Ifugao, from Gumaca Province, from Batangas, kahit saan kami nakakarating. This is a instruction of our pastor. Let the kingdom of God be manifested in them. Amen. Through the power of the Holy Ghost. Amen. And after that, mga kapatid, sinasabi namin, gusto mong tumanggap ng banal na Espiritu Santo? Tanggapin mo ngayon. Pag-pray kami mga kapatid, nagkakatok bahay sa bahay. Pinaparating namin na ang kaharian ng Diyos ay nandiyan. And we have seen a tremendous effect, mga kapatid. Hindi lang 10 ang gumagaling, 20 siguro, 30 siguro mga kapatid sa isang krusada lang. Magpipila yan mga kapatid. Yung iba naka-crutches pag uwi, bit na yung crutches mga kapatid. Yung iba naka-wheelchair mga kapatid, sila na nagtutulak ng kanilang mga wheelchair. Church, there should be a miracle happening. Amen in Junior! Signs and wonders will follow to those who believe. We just have to believe. Let's just give thanks to the Lord. No. Naalala ko mga kapatid, I just simply told my wife every time that we pray, sabi ko, we will develop a prayer life na more on thanksgiving. Babanggitin ko lang ito, no? What I inspire mga kapatid, ganito. Every time na may sakit kami, ang anak namin, si Mike, alam niyo naman, kahit rin niya kakulit, ako nagitin yung manalangin eh. She just lay her hands, mga kapatid, in her mom, in Jesus' name, wala na yung sakit. Tapos, for a few, ganun lang. Thank you, Jesus, pinagaling mo na siya. Hindi pa nga. Ay, tanongin siya, ano, gumaling ka na? Oo. Alam ka na yun. Paano man nag-develop ang faith? It should be faith. It's not based on feelings. Minsan nakabase tayo sa feelings natin eh. Minsan ang faith natin, hindi sa lahat ng panahon na kasalanan ang feelings. Ay, hindi ko na-feel pasto na pinagaling eh. Oh, that's not faith. That's not faith. That's feelings. What is the basis of our faith? It's simply not just a mental asset. Not just, okay. Kumaling kaya yun? It's about, yes, kumaling siya. Pinagaling siya ng Panginoon. Bakit tayo natatakot mag-pray? Dahil natatakot tayo, baka hindi kumaling at sa ating isisi. But I will tell you, huwag kang mamroblema. Sabihin mo sa Kanya una sa lahat, hindi ako magbabagaling Panginoon. Ako maniniwala at ikaw maniniwala. Sabi ng Bible, sabi ng Bible, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them by my Father which is in heaven. Ibig sabihin, pag dalawa mag-a-agree, pag sinabi mo, Lord, pagalingin mo siya, yung isa dapat magsabi, yes Lord, I agree Lord.
Yes, Lord, I agree. To faith, dalawang pananampalataya, lumalago yan mga kapatid, at nagkukos ng kagalingan sa kanyang katawan. That is faith. That is releasing faith. Amen. Kahit hindi mo pa naramdaman yung kagalingan, but simply stand up and say, I am blessed. Pinagaling na ako ng Panginoon. Alam ko, pinagaling na ako ng Panginoon. Because your victory is not in the future. It starts today. Amen. Amen. Do not just simply say, siguro bukas makalawa, magaling na ako. Not sure. Today is your day. Amen. Ngayon ang araw mo. Pag sinabi mong pinagaling na ako ng Panginoon, ngayon ka pinagaling ng Panginoon. Yes. Ngayon, i-claim mo na yung kagalingan mo. Kung ngayon, sinabi mong pinanhayan ako sa utang, kahit alam mo may utang ka pa, sabi mo, pinanhayan ako ng Diyos sa utang. Kasi hindi yung situation na maglalaya sa iyo, mga kapatid. Yung thought, yung faith mo, yung siyang nagpapalaya mula sa iyo. Amen. Amen. Baon na baon ka sa utang, pag araw-araw, iniisip mo, alam mo, may utang pa ako. Pag hindi mo iniisip na pinalaya ka sa utang. Pag iniisip mo na yung katawan mo pa rin ay matablay, masakit ka pa rin. Matatali tayo at matatali dyan. But simply declare, I have faith in God. I have faith in God that He is able. Hindi ko sinasabing hindi na tayo maniwala sa gamot. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, as much as possible, we should be a testimony of faith. Amen. Ginagamit din sila ng Panginoon ang mga doktor. But there are times that the Lord sometimes tested our faith. Amen. By simply saying, Lord, I don't want to take any medicine today. Yes. I want to believe in you. Amen. Heal me and I want to become a testimony for next week. Yes. At gusto kong sabihin sa kanila, pinalaya ako ng Panginoon, pinagaling na ako ng Diyos. Amen. I want to become a testimony Yes. with the power of God be manifested. Amen. The second mga kapatid na living is living in the will of God. How do we live in the will of God? This is the essence of the kingdom. Una, binanggit ko, pag sinabi mong kaharian ng Diyos, dapat may kapangyarihan sumusunod. Pangalawa, kung sinabi natin kaharian ng Diyos, dapat ang kalooban ng Diyos ang siyang nasusunod. Marami tayong will. Pagkagising sa umaga, mga kapatid, yung choice natin, will na yan eh. Bakit? Pagbukas mo sa closet, sinasabi mo bang, Lord, ano isusuot ko ngayon? Nagtatanong ba tayo? Hindi, di ba? So that's our own will, right? Kagustuhan natin, ano yung susuot natin, ano. But sometimes, yung simple things sa buhay natin, dinadala natin maging sa major aspect ng buhay natin. Di ba? Halimbawa, minor decisions. Ano yung minor decisions? Pagtututbrush pa ako ngayon? Hindi. Nasa sayo na yan. Choice mo yan. Pero yung decision, pag-aasawa ba ako o hindi, major na yan. Nasa sayo na yan sa tamusina, pag-aasawa ka ba hindi. It's a major decision, right? Amen. Yes. Hindi mo pwedeng, ito, okay lang. Hindi ka pwede magtanong, Lord, magtututbrush ba ako ngayon? Hindi. Hindi ka magtatanong sa Lord. Pero magdating naman dito, sa major decision, you have to ask the Lord. Lord, mag-start ako ng negosyo. Huwag kang mag-negosyo, sarili mo kakayanan. Bakit? Malulugi ka rin. Amen. I assure you that. Why? If it is not the will of God, papunta yan sa bankruptcy. But if it is the will of God for you, lalago at lalago yan, kapatid. Church, I want you to challenge you. Always ask the will of God in our life. Lord, ano bang will mo talaga sa buhay ko? Every major decision in life, always ask the will of God. Kung si Jesus Christ, sinabi niya, Thy kingdom come. Ang kasunod na sinabi niya? Saan nag-start? The kingdom. Thy kingdom come, Thy will be done on earth. As it is in heaven. Whatever your decision here affects heaven. Yes. Amen. Ulitin niyo po. Whatever your decision here affects heaven. Kung decision mo magpakahirap dito sa mundong ito, apekto yan sa langit at magre-reply langit. Oh, sige, ipapakita ko, maghihirap ka. But if you will declare, I will be blessed in this planet, Yes. it will be declared in heaven. Amen. If you will declare, I will be healthy in this planet, you will be healthy in heaven. Amen. If you will be filled with love in this planet, you will be filled with heaven, mga kapatid. Hallelujah. I just want to challenge you Amen. that to change the way you believe on things. Believe in God, that He's the source of everything. Amen. You don't have to live in unbelief.
na yan. I just want you to believe God. Let the will of God be done in our life. Up in heaven, in this earth. Yes. Whatever your decision should be based on the will of God. Amen. What is the will of God in our life? It's not the will of God in our life, mga kapatid, that we will continue to live in sin. It's not the will of God that we will live, mga kapatid, na pariwarang buhay. No, it's not the will of God. What's the will of God for us? Is to live according to His way. Amen. Righteousness. Hallelujah. Yes. Amen. Hindi rin will ng Panginoon, mga kapatid, na maghihirap ka. Because the promise of the Lord is abundant life. Yes. Hallelujah. Yes. How can you become a testimony? Yeah. If you are facing, ikaw, di ba, napakabangit na testimonyo. Kung ikaw, Kristiyano, inuutangan mo, ay hindi pa nanampalataya. Tama po ba? Yes. It's not a good testimony. Bakit po? Bakit mo sinasabi yan, Pastor? Because we are supposed to become blessed among the people. Because we are the children of God. Amen. I'm not saying na magkaroon ka ng 1 million. Ang gusto kong, ibig kong sabihin, you are become financially independent. Nang ibig kong sabihin, mga kapatid, yung income mo, sobra pa sa pangangailangan mo. Kasi kahit pa mag-income ka pa ng 2,000 GD every month o 5,000 GD every month, kung ang yun naman gagastusin ay abot ng 10,000 every month, kulang din yan. Okay na sa akin kung mag-income ako ng 1,000 every month, kung ang pangangailangan ko ay 500 every month. As long as it meets the needs of my needs. What is your challenge, Pastor? Simple. To simply believe in God that He is willing to supply all our needs. That He is able, not just willing, but is able to supply all my needs according to His riches and love. Hindi ka magkukulang, mga kapatid. Don't worry, hindi ka makukulangan. Just believe and follow the will of God. Amen. If you haven't tried tithing, give tithes. Umpisa mo. If you haven't tried, mga kapatid, to become faithful in attendance to the church, just be faithful. Try it. Just simply obey the will of God, little by little. Huwag mong bilitin yung sarili mo, talagang hatakin at na ganun, di ba? Just simply obey the will of God. In small details in our life. Yung bawat detalye lang ng buhay natin. Just follow the will of God. And every day, as you wake up, just simply wake up and say, Lord, guide me to your will. What is your will for me today? Lead me to the people that you want me to become a blessing to them. Gusto mo ba maging pagpapala sa iba? Just simply say, Lord, I want to become a blessing to someone today. Use me, dear Lord. Amen. 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 Church, hindi po, mga kapatid, mauubos yung pera mo if you meet someone in the streets na alam mo, mga kapatid, na nagugutom at nakikita mo na wala talaga siyang trabaho that time at binigyan mo siya ng isang tubig, mga kapatid, at pinakain mo, hindi ba siguro mauubos yung pera mo sa araw na yan? Tama po ba? Church, ano sabi ni Jesus Christ? Nung ginutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nung nakulong ako, hindi niyo ako binisita. Nung nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nung wala akong damit, hindi niyo ako binigyan ng damit. Nagtanong sila, Lord, kailan ka namin nakita ang walang kang damit? Kailan ka namin nakita ang walang kinainom? Kailan ka namin nakita sa kulong? Sabi niya, kung ano yung ginawa mo sa kanila, siya rin ginawa mo sa kanila. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Hindi sila makaganti sa atin, tama po ba? Yes. Yung mga tao na sa uwa, nakakaganti ba yan sa inyo? Hindi. But if we will do our best to help them, mga kapatid, sa anong pagparaan kaya natin gawin. Kung kailangan natin magpakain, mga kapatid, magpakain tayo. Kung ano mang way, mga kapatid, kung kailangan natin magbigay ng booklet, gagastos man tayo para sa kanila, it doesn't matter. Kung ito man lang ang maging susi na kaligtasan ng buhay nila, at sa ganung paraan at magbago ang buhay nila. Amen. This is the way. I want you to know, I have the praise report there. Could you just simply flash my praise report? I want you to see my report for this quarter. As a challenge for you, what is happening throughout the following weeks, mga kapatid. Nung buong linggo, anong nangyari? Okay. Yan. Last week, may international planning kami. Last Saturday, mga kapatid. Pabalik ko na sa taas. Para ma-memorize ko yung lahat. Okay. Okay. 5 ang kaluluwa ang naligtas at 1 bata ang naliligtas. Now, let's see the picture, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. I'm so excited to alam yun. Yan yung 5 mga kapatid na ma-bless natin sa uwa, mga kapatid, at tumanggap sa ating Panginoon. Praise the Lord. Next.
Praise the Lord. Hallelujah. Makita natin mga kapatid, I have instructed them. Now, paglubog. Next. Yan, inulubog na natin sila mga kapatid sa baptism natin mga kapatid. And I want to challenge you mga kapatid, mayroon pang magandang mangyayari sa unahan mga kapatid. If we are just waiting to say, Yes Lord to your will! Yes Lord to your will! I will not say no, oh God! Whatever it takes! Yes, Lord. We have just simply say yes to the will of the Father. If we want to live in the essence of the kingdom of God, we have to live in His will. Next, last. About to finish mga kapatid. Bilis ng oras. Number three. The third mga kapatid is living in the Spirit. Ano ibig mo sabihin, Pastor? The essence of the kingdom. The essence of the kingdom is living in the Spirit of God. It should be that the Spirit of the Father is dwelling among His people. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Na bawat tao makikita ang Spirit ng Panginoon sa iyo. Na masasabing lang, ito Kristiyan, bakit iba yung mukha mo? Anong meron ka na wala ako? Na bawat Kristiyano makikita niya, bakit maliwanag yung mukha mo? Bakit parang 17 years old ka lang? Ako, 19 years old, pero parang 25 years old na. Because it's the glory of God. Yes. Nagtataka nga ako, maraming evangelist mga kapatid sa Pilipinas, ang ilong, nakapaka. Inuwi ko lang. Diyos na bahala. Parang ginano ng demonyo eh. Hindi naman, wala kagapuhan talaga. But you will look at them, as a minister of the Lord, I respect them, of course. I respect ako sila. Ginawa ko ang example mga kapatid, yung mukhang ganun. You will be amazed. Asawa, maganda na, maestra pa. Teacher pa. Minsan, doktor pa. Sabi ko, paano niyo niloko yan? Nabulat ba yan? Nagtatawa. Paano niloko si Ganyan talaga. Paano niyo, Mr. M? And I just simply believe it's the glory of God. Yes. Pag tayo nila doon sa pulpito, parang ang gwapo nila. Yes. Pagbabakas na. Oo. Halos lahat ng meeting, gwapo lang, pastor, parang ako. Parang ako. Church, I just want to challenge. Let the Spirit of God be manifested in every ministry. This is my challenge. Kayo na nandito ngayon, ibig sabihin, the Lord has this message for you. Yung mula dito, ibig sabihin, hindi para ito sa kanila. Nandito ka ngayon dahil may purpose ang Panginoon para sa iyo. Gamitin ka ng Panginoon sa ministry na ito, mga kapatid, na hindi mo alam kung paano ka gagamitin. You cannot imagine, mga kapatid, kung paano ka gamitin ng Panginoon. Kung nakita mo ngayon na ginagamit ka ng Panginoon, higit ka pang gagamitin ng Panginoon. Amen. Amen. Yes, amen. I want to become an instrument of God. And I want to become an instrument, mga kapatid, of the kingdom of the Father, that His kingdom will be manifest. What is the essence of the kingdom? Ulitin ko ulit. Sa isa ito. That His power is manifested. Or we should live in His power. Second, we should live in His will. That is the essence of the kingdom. The third is, we are living in the Spirit. Church, if we are following, or we are living in this kingdom, if these three are manifested in our life, no wonder, mga kapatid, kung mapupuno itong iglesia ito. Hindi na ako magtataka kung puno itong iglesia ito. At hindi na ako magtataka, mga kapatid, kung bakit ka ginagamit ng Panginoon. At hindi rin ako magtataka, mga kapatid, na kahit iltapoy ka pa sa Pilipinas, pauwiin ka man ng Pilipinas, maririnig ko na lang nagmi-minister ka doon. At maraming mga taong naliligtas. Hindi mo man kailangan magpastor. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, maging instrumento ka ng kaligtasan ng maraming tao. Hindi ko ibig sabihin, mga kapatid, na maging pastor's wife ka o ano ka man, mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, na ang kaligtasan ng tao ay nasa kamay mo at di ka nila makikita, mga kapatid, ang milagro mula sa iyo. And he will say, this is the kingdom of God manifested. Shall we all stand together? It starts from the heart who are willing to obey the will of God. I will tell you that the kingdom of heaven is only available to the people who are repenting. To the contrite, the kingdom of heaven is at hand. Sa mga taong basag ang puso, para sa kanila, the kingdom of heaven is at hand. Kaya nga sinabi ng Diyos,
Repent, for the kingdom of heaven is at hand. It is the same as saying us, abot kamay mo ang kaharian ng Diyos. Parang isang karpintero. It seems the kingdom is right there. Inaabot mo lang. And it's ready to be used. Kailan doon mag-umpisa? That time, mga kapatid, na ikaw din ay magsabi, Lord, here I am. Use me. Here I am. Use me. Ang Diyos ay naghahanap ng maraming tao that are willing to become used by God. Can you use me, Lord, as an instrument? This is my challenge today. Let the Spirit of God be manifested. Kung hindi ka pa nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, in the initial sign of speaking in tongues, come to this altar. Kung nakatanggap ka man at gusto mo rin magpagamit sa Panginoon ng mas malakas pa na pagpagamit sa Panginoon, you can come into this altar. Huwag kang lumuhod. Talunan yan. We are victorious in Christ Jesus. Ang gagawin mo pagpunta mo sa altar, itaas ang iyong kamay, tumingala ka, and by faith, release the power of God. Worship the name of Jesus. It takes a repentant heart. Speak with other tongues as the Spirit gives the utterance. Speak the Holy Ghost. Receive the power from the high. And let the Spirit of God move in your life. Allow the Spirit of God to move. And let the kingdom of God be manifested in us.